Matapos ang pagsulpot na mamunay bastos na kandidato nito manakarang linggo, kanya-kanyang kumilos sa ilang mga grupo para tuldukan na ang mga kandidatong hitik mang discriminate umano. Makasama po natin sa kwentuhan si Jason Gusilatar. Naghain ng resolusyon ng isang mambabatas upang paimbestigahan ang pagpapatupad ng Safe Spaces Act sa gitna ng mga sexist remark ng mga kandidato sa paparating na May 2025 eleksyon. Ayon kay House Deputy Minority Leader at Bagong Henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera, layunin ng House Resolution na suriin kung mayroong mga probisyon ng RA 11313 na dapat pang palakasin. Inihain ang resolusyon kasunod na naging pahayag ng Pasig Congressional Candidate na si Christian Sia na maaaring sumiping sa kanya ang mga babaeng solo parent. Bagamat nagpalabas na ng show cause order ang Commission on Elections kay Sia, sinabi ni Herrera na walang definitive institutional response na nakalagay sa Safe Spaces Act kaya dapat itong pag-aralan upang makabuo ng isang malinaw na protocol na susundin kapag mayroong lumabag. Samantala dahil sa paglaganap ng bastos at mahahalay na pahayag sa mga campaign sortie, inihain ng Gabriela Women's Party List ang bawal bastos sa election bill. Sa nasabing panukala, gagamiting ground o dahilan ng pagkakadiskwalipika ng isang kandidato ang bastos niyang pahayag sa kampanya. Kabilang sa mga pahayag na bastos ay ang rape jokes, panlalait sa pisikal na anyo ng tao, body shaming o pamimintas sa katawan, pambabastos sa babae, pambabastos sa matatanda at PWD o person with disability, malaswang pananalita. Ayon sa Gabriela, ang mga bastos at mapanghamak na pananalita laban sa kababaihan ay hindi sapat maging kalakaran sa politika. Dapat may pananagutan umano ang mga kandidatong gumagamit ng plataporma upang magpalaganap ng diskriminasyon lalo na sa kababaihan at LGBTQ. Hiling ng mga author ng panukalang batas na isama ito sa priority bills sa 28th Congress. Ako si Jason Gusilatar para sa Kwentong Politiko.